Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkumentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at magumpisa na po tayo. Makibalita po tayo sa Dahid sa ICC kung saan po naandun ang ating dating Pangulong Duterte at makibalita po tayo kay Kitty Duterte, ang bunsong anak po ng dating Pangulo. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Kitty. Siya po ay nasa Dahid ngayon, mga kababayan. Ito na po siya at umpisahan na po natin. Ikaw na po. Hi, Vin. Hello, Kit. Hello. Good afternoon. Good How are you afternoon. today? I'm good. PRD is also good. He looks good. I think as you've seen, he's about to be visited also by our legal team. So, he's in good hands. How is he overall, Kit? He looks good. His skin looks good. He eats enough, and I think he's adjusted better already. Although again, nothing is ideal in this situation. Feels a bit lonely sometimes. He did mention kanina. I think he was a bit sad while saying this, but he said, at least you won't be embarrassed of me kasi wala akong ginawang masama. And then I held his hands and I said, Papa, no one's embarrassed of you. All 5 of us, including Mira, are very proud to be your flesh and blood. Everyone outside. And I mentioned also na pagpasok ko kanina, nandito na kayo, nandito si Alvin. Tsaka may naabutan pa nga ako kanina. Sino yun si Madam? Maingay masyado ba? Kahit nandun ako kasi I was a bit delayed while going in kasi may kasabay akong pumasok. So there can't be traffic inside. I waited sa my door, tapos narinig ko si Madam. Bakit nandito ka? Sabi niya. Sabi ko, maingay talaga itong mga Bisaya. So, ayun, I told TRRD that all of you are here. I even sent him some of our pictures from the different Facebook pages showing na me with the supporters. How are you adjusting with your visit this time? I think my time management is better. May patakbo pero hindi na masyado mabilis. I'm on time. The last visit, I think last week, I was quite early. Ngayon naman I was on time. I'm adjusting well, and I'm trying my best to make sure that I'm not late, because like I said, yung first visit ko, which I think naman is understandable kasi grabe yung jet lag ko. Nahingi siya ng 10 minutes extension sa guard. Naawa ako, sabi ko, I have to be earlier or at least on time next time. Kit, just to talk about the soon reading of the decision of the appeals chamber, no? What are your lingering thoughts about the reading of that decision, which is consequential to the Filipino people supporting your father and your I'm just family? really praying, kasi at the end of the day, it's beyond our control. And no matter how much you try to worry about things that you can't control, it's not gonna change a thing. Yun din yung sabi ni PRRD eh. When I asked him about different matters also, including that, sabi niya, God, leave it up to God. Like he always says also, inshallah. As the sister of the Vice President of the Republic of the Philippines, what's your lingering thoughts or your opinion about the unstoppable attack almost in all sides sa sister mo, sa family mo, particularly the impeachment complaint hurled against her? Like you said, Vin, no, unstoppable. So, I mean, these unsolicited opinions, everything, the harassment, it's inevitable. My family, most of them are in politics, obviously subject to criticism, scrutiny. It's always gonna be there. I have no lingering thoughts because in the first place, I don't lend energy or time to the things that, again, I cannot control. Kit, what's your message, just to conclude this interview, to the Filipino people following closely the proceeding, especially upcoming Wednesday? I'm grateful for your continuous support, mga kababayan ko. To be honest, I deem you braver than all of us because kami na pamilya, mga anak niya, hindi namin kaya manood actually. I think that everyone that's continuing to show support are
the best people ever. Maraming salamat sa inyo. Like PRRD said, he hopes balang araw he can repay that loyalty. So maraming salamat sa inyo. I hope we never stop until he is home. Bring him home. Thank you, Kate. Mabuhay ka. Thank you. Mabuhay. So, mga kabayan, maraming salamat po. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ang ating dating Pangulong Duterte ay nasa maayos na kalagayan. At okay po siya. Siyempre po, nakakalungkot lang po, mga kabayan, ang ang kanya pong dinanas, ang kanya pong pinagdaanan sa administrasyon po ngayon sa ating bansa. Ito pong binagoong Pilipinas. Napakahirap po kasi ng kalagayan ni dating Pangulong Duterte dahil ang kalaban niya ay matinding politika at ginamitan pa ng pera. Hindi po ba? Ayon na rin mismo yan sa mga Marines. Ginamitan ng pera, mga kababayan. Hindi ba Trillanes? Pinangalanan pa si Trillanes yan. 2 milyong dolyar ang budget nung nag-iimbestiga daw sa Pilipinas. Kasama payata si Boying. Kaya napakahirap po ang pinagdadaanan po ng pamilya Duterte. Dahil lalong-lalo po ang mga desisyon na alam naman po natin na karamihan po dyan at halos lahat na ginawa po nila dyan ay puro po gawa-gawa lamang. Hindi po ba? Nakita nyo naman po yung mga nagsampa ng kaso dyan. Karamihan po ay nasa kaliwang grupo. Kaliwang grupo, mga kababayan. At kailanman po ay hindi nagsisisi ang mga Pilipino. Majority ng Pilipino ay hindi kailanman magsisisi na naging Pangulo at binigyan po tayo ng 6 na taon na payapa ang mga normal at matitinong tao ay naging payapa sa paglilingkod po ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Ikumpara mo naman sa paglilingkod ngayon. Ano po mapapala natin sa paglilingkod ngayon? Sige nga. Kaya nga po tayo mga kababayan, wag po tayong tumigil dahil po sa sitwasyong ito at kalagayan ng dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po dyan sa ICC, na alam naman po natin na antimano ay bias na agad dahil kung ginamitan po ng pera yan, may pera, napakalaking pera, di umano. Hindi po ba bias na agad, lalong-lalo sa mga desisyon. At ito pong darating na sinasabi po ng ating butihing bunsong anak ng dating Pangulo na si Kitty, ay kahit sila, alam po nila, sila sa pamilya nila, talagang hindi po sila nilulubayan na bakbakan ng bakbakan dahil sa politika. Hindi po ba? At syempre po, panalangin po ang kailangan natin pagsamasamahin dahil matindi po ang laban. Matindi po kasi ang laban. Ang kalaban mo ay pera, politika, at nasa kanila pa ang kapangyarihan. Hindi po ba? Ang kalaban ni dating Pangulong Duterte ngayon at pamilya Duterte, kapangyarihan nila, politika, at napakaraming pera. Di umano. Kaya po, sana po, mas matimbang naman po ang kabutihan. At syempre, ang panalangin ay napakabisa po niyan. At lagi po sana natin isama sa dasal natin na syempre po ang kaligtasan ng dating Pangulo. Dahil darating naman po ang panahon na makakamtan din po ni dating Pangulong Duterte ang ginawa po sa kanya na pagwawalang hiya ng mga tao na sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? At nakita nyo naman po mga kababayan kung anong klase po na bansa meron tayo ngayon at anong klaseng leader meron po ba tayo sa panahon ngayon. Napakarami po kinaharap na issue ng nakaupo ngayon. May issue na sa bulburon at may issue pa sa korupsyon. Ganyan po ang kinatatakot nila. Dahil pagka naupo po ang isang Duterte, malilintikan na po sila at sila po ay makukulong. Hindi po ba? Maraming salamat po at syempre po kay Sir Alvin na lagi po nakasubaybay sa ating dating Pangulong Duterte at lagi nagbibigay po na update sa atin si Sir Alvin. Mabuhay po kayo. Thank you po. At kami naman po na sumusuporta at naniniwala sa tama ay lagi naman pong panalangin ang aming naitutulong dasal para po sa dating Pangulo. At syempre,
yung nakikita naman po natin sitwasyon ay sana naman po matauhan naman po ang ICC dahil kahiyahiya naman po kasi ang ICC. Sa totoo lang, real talk, ang ICC po ay nakakahiya na po, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Tutok na tutok sila kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, halos po politika at nasasabing pera-pera lang. Pero yung giyera ngayon, nakita nyo po, yung Iran, USA, Israel, gaano na po karami ang nachuchugi dyan. Kamusta na po ang ICC dyan? Sa dami po na nachuchugi sa giyera ng Iran, Israel, at USA. Hindi pa nga tapos ang giyera ng Ukraine at Russia o Russia. Kamusta na po ang ICC? Yung sinasabing human rights, International Criminal Court. Kamusta na po? Mukha po yatang nananahimik kayo sa mga bansa na araw-araw ay may nachuchugi. Ibang klase kayo. Mas nakatuto kayo kay dating Pangulong Duterte na hindi naman talaga kriminal. Ipinaglaban niya lang ang bansang Pilipinas para sa mga kriminal. Hindi po ba? At sa mga taong masasama. Yan po ang katotohanan dyan. Maraming salamat po, Ma'am Kitty, at lagi po kayo ingatan at ang inyong buong pamilya ay maingatan po sa kapahamakan. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President, Sara Duterte, ay lagi po maingatan. Maraming salamat po mga kababayan. Sa inyo po lahat, thank you po, at dasal-dasal lang po tayo mga kababayan. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. At ang panalangin po ang mabisa sa lahat. Hindi naman po natutulog ang ating Panginoon. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Bye-bye.